DZS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 18 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas, ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyo. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ngayon ng Huwebes. 9 na sa buwan ng Hulyo taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Signal number 2 ng Bagyong Inday, tinaas na sa Batanes at 2 mga lugar pa. Metro Manila isinailalim sa Blue Alert bilang paghahanda sa Bagyong Inday. Bagong warrant laban kay Senator Dante Marcoleta. Dating Congressman Mike Defensor isinilbi na ng Sandigan Bayan. Chief of Staff ni VP Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez bumisita sa Senado. Pagtaya naman ng IMF sa paglago ng ekonomiya ng bansa ngayong taon ibinaba. Halaga ng LPG, diesel at kerosene napipintong tumaas. Bulkang Kanlaon nagbaktol, asphalt umabot hanggang Cebu. At Tuba Benguet niyanig ng magnitude 4.5 na lindol. Magandang hapon Pilipinas, kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At bago sa detalye ng mga balita, ako po si Henry Uri. Narito muna ang DOST Pag-asa, si Benny Stareha. Benny, magandang hapon. Hello po, magandang hapon po sa inyo. Ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Napanatili po yung lakas nitong si Bagyong Inday habang nandito sa may North Philippine Sea. Huling namataan at 780 kilometers silangan ng Apari, Cagayan with 165 kilometers per hour na taglay na hangin at kumikilos west-northwest at 20 kilometers per hour. So simula po ngayon hanggang Sabado ng umaga, kilos pa rin ng bagyo heading towards dito po sa may Okinawa, Japan and Northern Taiwan area. Lalabas po siya ng PAR Sabado ng umaga. However, we're seeing pa rin po na simula ngayon hanggang sa araw pa ng linggo, kahit makalabas na ng bansa ang Bagyong Inday, ay meron pa rin pong enhanced southwest monsoon or habagat na magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa, lalo na sa western sections. But for now, Benny, hindi ito maglalandfall, pero alin ang mga probinsya na mapupuruhan ng sobrang lakas ng ulan? Sa ulan po, within 24 hours, Occidental Mindoro, Antique, Guimaras, Negros Island, Lanao Provinces at Zamboanga del Sur. And simula po bukas ng tanghali onwards hanggang sa araw na po yan ng Sabado, maraming lugar pa dito sa may Luzon, including Cavite, Batangas, Zambales, Bataan, even Metro Manila, meron pong aasahan ng mga paminsan-minsang malalakas na ulan. Simula po yan bukas ng tanghali. Ganyan din sa Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula. So ibig sabihin rin ay pinag-iingat yung mga gustong pumalaot, iwasan muna, tama ba Sir Benny? Dahil magiging maalon ang mga karagatan na maaapektuhan? Apo, most likely yung mga may signal number 1 natin at number 2, yan na po yung mga may sea travel suspensions. Yung number 2 natin nasa Batanes and Northern Cagayan. And then signal number 1 po over the rest of Cagayan, tapos Isabela, Northern Aurora, Northeastern Quirino, halos buong Cordillera Region, Ilocos Norte, yung mga baybayin po ng Catanduanes. Most likely pagbabawalan po muna, and then may mga gale warning pa tayo dito po sa may silangan po ng Bicol at Northern Samar. Benny, yung mga binabanggit mong Mindoro, Lanao at iba pang area, anong rainfall warning niyan? Yung possible na i-issue natin na rainfall warnings po is mga yellow and orange po within the next 2 to 3 days. At yung ganitong mga warnings po, ito yung maaaring mag-cause po ng mga malawakang pagbaha po at saka po landslide. So ibig sabihin yung yellow and orange ay medyo malakas ito. Maraming dalang tubig ulan. Tama ba Sir Benny? Apo,
Pag mga orange warning, intense rains. Pag naman po yellow warning ang tinaas sa inyo, heavy rains po. Heavy rains Mga na. ilang millimeters yan pag ganyan? Ang sukatan po natin for 24-hour period, no, nasa hanggang 200 millimeters po ang orange. Tapos kapag naman po dila or yellow, hanggang 100 millimeters. So parang 100 liters per square meter. Pero kasi pagka medyo low-lying at medyo kumbaga Ayun flood naman po. prone, si Benny, ay mabilis talaga na Apo. tumaas ang tubig baha dyan. Anyway, yes sir, ano po yon? Go ahead. At kapag saturated na ang lupa, mas mahihirapan pong sipsipin ng lupa yung tubig baha. Tama po, Sir Benny. Now, nakita po natin na sa ating screen ngayon, yung mga satellite images, medyo malaki-laki rin po itong bagyo na si Inday. Tama po ba? So malawak po yung mga areas na sasakupin niya. Pero medyo mabilis din naman po ang kanyang pagkilos. Tama ba? By Saturday morning, nabanggit niyo po, ay palabas na po siya ng PAR. Yes po. May hindi siya mabilis, hindi siya mabagal. Parang moderate po yung kanyang. Katamtaman Okay. lang. Teka, ang Metro Manila at Calabarzon, ano ang magiging taya ng panahon bukas hanggang Sabado? Yung Metro Manila, Calabarzon, we're seeing po na makulimlim na po ang panahon bukas dahil unti-unti nga lumalapit dito sa norte ang bagyo, and sasamahan na rin po yan ng mga pag-ulan, mga light to moderate rains mula umaga hanggang hapon, and then pagsapit po ng hapon hanggang sa araw na po ng Sabado, meron na tayong mga occasional heavy rains po. Kapansin-pansin din sa mga malalaking highways dito sa Metro Manila, Partner Henry and Sir Benny, na tinanggal na rin yung mga tarpaulin, yung mga billboards naka-roll up na for safety purposes. Alright. Sige, Benny, malibang kay Inday, meron ba kayong tinutugay-gayang pang posible? Huwag naman sana, napapasok na naman. Actually, for July po, 2 to 4 yung forecast natin. Pangalawa po si Inday, so masasabi natin na kota na tayo. Pero may chance pa rin po na magkaroon ng dalawa pa bago matapos ang July. So may nasisili pa kayo na maaaring mamuong sama ng panahon after Inday? Meron pa tayong mga cloud clusters po na namataan sa Central Pacific. So napakalayo pa po nito sa lupa. At yung napipredict natin na pagpasok, kung ito man ay LPA or mahinang bagyo, ay next week pa. Benny, yung buti na lang, may awa ang Panginoon, itong si Inday, kung nagkataon na doon ulit dumaan sa dinaanan ni Yolanda, parang mala-Yolanda rin ito, no? Actually, sa ngayon po yung 165 kph, malayo siya dun sa 235 kph naman ni Bagong Yolanda. So itong si Inday, 165 lang ito. Opo, sa ngayon 165 siya. Tapos, Pero Medyo malumanay pa sa ngayon. Pero yung range niya, yung radius niya, napakalawak ng ang ulan. radius niya ngayon 870 kilometers. So, yes, basically po, masasakop niya yung halos buong bansa kung sa gitna siya dumaan. Ng ulan. Apo, ng ulan at hangin. Talaga naman. Salamat sa Diyos. Anyway, Benny, thank you. Salamat din po. Thank you, Benny Estrella mula sa DOST Pag-asa. Samantala, dumako tayo sa mga balita na ngayon na naka-heightened alert na nga po ang pambansang pulisya sa buong bansa para sa inaasahang hagupit ng bagyong Inday. Naka-alerto na ngayong araw ang National Support Unit at Police Regional Office ng ahensya. Dahil dito, nakaposisyon na sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng bagyo ang Search, Rescue and Retrieval Team ng PNP. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa NDRRMC at mga lokal na pamahalaan sakaling humingi ng tulong. Kung tatanungin naman ang PNP, dapat nang ipatupad ang forced evacuation sa mga flood-prone area. Samantala, naka-blue alert na ang Metro Manila ngayong araw base sa rekomendasyon ng Office of Civil Defense. Sa ilalim nito, ang naka-standby na ang lahat ng rescue and response personnel habang naka-activate na rin ang Virtual Operations Center para sa Bagyong Inday na inaasahang magdadala ng malalakas na pag-ulan sa Kamaynilaan. Sa impormasyon mula sa Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Meeting o Council, mararamdaman ang peak ng ulan sa araw ng bukas, Biyernes po yan hanggang sa Sabado. Samantala, bantay sarado na ng Department of Energy ang power system at fuel supply ng bansa sa posibleng epekto ng bagyong Inday. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, nakatutok ang ahensya sa maaaring epekto ng typhoon sa mga energy facility. Nananatili naman ang sapat at matatag ang energy needs ng bansa sa harap ng pinangangambahang pagragasa ng bagyo. Kasabay nito, naglatag ang kalihim ng mga paalala sa publiko bilang paghahanda sa typhoon, gaya ng paglalatag ng contingency plan
Mahalaga umano na may go bag na ang laman ay pagkain, gamot, cellphones, power banks, emergency lights at iba pang essential devices. Bantay sarado naman ang National Capital Region Police Office sa mga bahaing komunidad at iba pang kritikal na lugar sa posibleng epekto ng bagyong Inday. Sabi sa DZRH News ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, monitoring na rin ang hanay sa mga evacuation centers, pangunahing lansangan at transportation terminals. Nagtaas na niya ang pulisya ng full disaster readiness para sa mas mabilis sa pagtugon sa anumang sitwasyon. Ayon pa kay Asilo, activated na rin ang kanilang intensified response protocols para sa agarang tulong, public safety operations at coordinating emergency response sa Capital Region. Inatasan niya ni Director Major General Anthony Abirin ang lahat ng district at city police office na mayat-mayay makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. Sa ngayon nagsasagawa na ang hanay ng real-time assessments ng manpower, mobility assets, rescue equipment at critical operational resources. 28 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Samantala, pumayag na ang ilang mall owners sa kahilingan naman ng MMDA, Metro Manila Development Authority, na payagang muli ang mga kliyente nila, customer nila na mag-overnight parking sa mga maaaring maapektuhan ng bagyong Inday. Kasunod ito ng sulat ni MMDA Chairman Attorney Romando Ortiz na umihirin sa mga may-ari ng malls na maglaan naman ang kanilang espasyo simula mamayang gabi. Ayon kay Ortiz, approved na ang request hindi lamang sa Metro Manila kundi maging sa mga sangay ng mall sa mga lugar na posibleng daanan ng bagyo. Paalala naman ng MMDA, overnight pay lang ang pinag-uusapang Maui Wave, pero bahala naman ang mga establishmento kung ano pa ang pwede nilang ilaang amenities. Kanselado naman ang pasok sa ilang pribado at pampublikong paaralan na dahil sa mga pag-ulan ng habagat at posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Kabilang dito ang mga eskwelahan sa San Jose del Monte sa Bulacan, sa Culion, Palawan, Baler sa Aurora, Murcia, Bago City, Himamaylan at San Carlos City sa Negros Occidental, buong probinsya ng Negros Oriental, Sibalom at Patnongon sa Antique, gayon din sa probinsya ng Sultan Kudarat at Maguindanao del Sur, Iligan City sa Lanao del Norte at sa Midsayap sa Cotabato. Ayon sa Pag-asa, mataas ang tsansa ng pag-ulan sa mga naturang lugar dahil na rin sa habagat. 30 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sa iba pang balita, bumisita sa Senado ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte isang araw matapos i-anunsyo naman ng impeachment court na siya ipapatawag sa paglilitis sa susunod na linggo. Gayunpaman, tikom ang bibig ni Attorney Zuleika Lopez nang usisay ng media kung ano ang kanyang pakay sa pagpunta sa mataas na kapulungan. Nabanggit lamang ng abogado na maghanda para sa bagyong Inday. Si Lopez ay kasama sa video ng i-anunsyo ni BP Sara ang umano'y pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta at dating House Speaker Martin Romualdez noong 2024. Ang di umano'y grave threat ay nakapaloob sa ika-4 na article of impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Sa iba pang mga balita, naisilbi na ng sheriff ng Sandigan Bayan ang bagong warrant of arrest laban kina Senador Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor para sa kasong paglabag sa Presidential Decree 46. Nakapaloob sa batas ang pagbabawal sa mga opisyal at empleyado ng gobyerno na tumanggap ng regalo sa kahit na anong okasyon o pagkakataon tulad ng Pasko. Ayon kay CIDG NCR Chief Colonel John Giage, nagsilbi ang warrant mula sa 4th Division ang warrant mula sa 4th Division habang si Marcoleta ay nanatili sa PNP General Hospital. Natuklasan sa pagsusuri na ang naturang senador ay may mild pneumonia at degenerative disc disease. Sinabi ni PNP spokesman Colonel Allen Rayco na isusumiti ang findings sa Sandigan Bayan na una nang nagpalabas ng commitment order para i-turn over ang 72-year-old na mambabata sa Quezon City Jail. Si Marcoleta ay unang inaresto dahil sa kasong plunder na may kinalaman sa kabiguan na ideklara ang 75 million pesos na campaign donations na kanyang tinanggap sa panahon ng kampanya noong 2025 elections. Samantala, ibinabana ng International Monetary Fund ang pagtaya sa magiging paglago naman ng ekonomiya sa bansa ngayong 2026.
Ang pag-downgrade ay ginawa ng IMF kaugnay sa mabagal na aktibidad ng kabuhayan sa unang quarter ng taon. Ayon sa maimpluwensyang financial institution, apektado din ang nakalipas na gulo sa gitnang silangan ng economic growth outlook sa Pilipinas. Dahil sa mangyayari, tinataya naman ng IMF na ang gross domestic product ng bansa ay lalago lamang ng 3.9%. Mas mababa kumpara sa naunang forecast na 4.1% noong Abril. Sa unang quarter ng taon, naitala sa 2.8% ang paglago ng kabuhayan na mas mabagal sa 3% noong fourth quarter ng 2025. Sa latest World Economic Outlook, maagang ibinaba din ng IMF ang economic growth outlook nito sa bansa sa 2027 sa 5.5% mula sa 5.8% na naunang forecast. Talagang dapat na maghanda, ito man ay patungkol sa bagyo o sa mga susunod pang impeachment trial. Ito ang sagot ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V kung double meaning ba ang sinabi ni Attorney Zuleika Lopez na maghanda kayo sa bagyo ng ma-ambush interview papunta sa Senado. Ayon kay Ortega, kung ito ba ay babala sa prosecution sa mga susunod na hakbang ng depensa, sinabi ng Deputy Speaker matagal nang pinaghandaan ng prosecution ang paglilitis at handa ang kanilang team na patunayan lahat ng alegasyon laban sa Vice Presidente. Si Lopez ay pinahaharap ng House Prosecution Team sa Senate Impeachment Court sa Martes. Pakinggan at panoorin po natin si House Deputy Speaker Paulo Ortega V. Pareha, siyempre kailangan handa pareha. Siyempre, alam naman natin yung mga nakaraang taon malalakas po yung hagupit ng mga bagyo. Meron naman po yung mga bagyo na lumilihis at umiiwas. So, sana po kung sakaling magla-landfall nakahanda naman po. So, kung literally and figuratively, pareha naman po nakahanda. Nakahanda rin si Rog, actually. Tatlong po dapat na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Samantala, naitala ng DOST PBOX ang isang moderate explosive eruption sa Bulkang Kanloon kaninang umaga. Ayon sa PBOX, nangyaring mahinang pagsabog bandang alas 7:33 na tumagal lamang ng 3 minuto batay sa seismic at infrasound records. Nagbuga ang bulkan ng Abo na may taas sa 2 hanggang 3 kilometro at napadpad pa silangan. Maraming residente ang nagpost online kung saan naranasan ang asphalt sa Kanloon City at nabalot ng Abo ang mga tindang gulay at iba pang paninda sa Uptown Market. Inaabisuhan naman ang mga residente na magsuot ng face mask. Samantala, kasama sa mandato ng National Bureau of Investigation o NBI na imbestigahan kung may seryosong banta sa seguridad ng Pangulo. Reaksyon ito ng Malacanang sa pahiwatig ng isa sa mga depensa sa impeachment trial na may kinalaman na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa investigasyon ng NBI kay Vice President Sara Duterte. Ay kay Palace Press Officer Claire Castro, matagal nang nasa ilalim ng DOJ ang NBI at may kapangyarihan itong magsagawa ng investigasyon. Git pa ni Castro, hindi lamang isa o 2 tao ang nakasaksi sa pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker, kung hindi maging ang publiko. Kaya ang pag-ugnayan niya sa Pangulo sa naturang investigasyon ay napakababaw na argumento. Narito po si Yuse Claire Castro. Unang-una po, hindi naman po talaga dapat ma-question ang sitwasyon po ng NBI. Dahil alam po natin ang NBI, kahit wala pa pong pagbabanta, ang Vice Presidente ay under na po ito ng DOJ. At ang DOJ po ay parte ng ehekutibo para ipakita at nag-i-insinuate na may kinalaman ng Pangulo sa pag-iimbestigang ito. Ito ay ang pinakamababa siguro klase ng argumento. 36 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Samahin niyo na mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Balansyado. Ang oras na